Lahat na pumasok na po sa loob ng panambahan, sa loob po ng 2 minuto, ay mag-i-start na po ang ating morning worship. Salamat po. Po ay mag-umpisa sa ating pangumagang pagsamba. Sige po, bago po ang ating proper worship sa umagang ito, pinabati ko po lahat ng magandang welcome ko po ang ating mga kapatiran at ang ating mga regular na visitor na dumadalo sa iglesyang ito. Maraming po salamat sa Panginoon sa pag-iingat po niya sa atin na tayo po ay maingat at napayapa na dinala sa lugar na ito upang siya ay sambahin at kilalanin na ating natatanging tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Meron lamang po tayong konting announcement. Patuloy po nating ipanalangin ang nagaganap nating street preaching every first Saturday ng ating month. Salamat po sa Panginoon sa naganap na street preaching kahapon, sa pag-iingat niyo po sa ating mga kapatiran sa paglalahad ng inyong banal na salita. Ganon din po ang magaganap sa June 19 sa Kaisuyo National High School sa pagbibigay po ng gift sa mga mag-aaral doon, pagbibigay ng mga school supplies. Nawa ay gabayan niyo po, tulungan ang mga kalalakihan o sino mang kababaihan na dadalo sa June 19 upang makapagpahayag din po ng banal na salita na ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po ako saglit sa awit, Book of Psalms, verse 5, awit 5, verse 3. Basahin po natin, awit 5:3. Sa umaga, Panginoon, diringgin mo ang aking tinig. Sa umaga, ilalahad ko sa iyo ang aking dalangin at maghihintay ako. Makikita po natin dito sa awit 5 ay panalangin po ito ni David sa umaga. Humihingi siya ng tulong at gabay sa Diyos. Ipinapakita rito na ang Diyos ay banal at hindi nalulugod sa anumang kasamaan. Ang masama ay hindi magtatagumpay, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay kanyang iingatan at pagpapalain. Tinuturo po ng awit na ito na ang pasimula ng araw o sa ating bagong umaga
ay nagsisimula sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Salamat po tayo sa ating Panginoon Diyos na tayo po ay muling ginising sa umagang ito. Hindi lang po sa araw ng linggo, hindi lang po sa araw ng pagpasalamat sa Panginoon, kundi sa araw-araw ng ating buhay na tayo ay kanyang ginigising tuwing umaga. Nawa Panginoon, nawa mga kapatiran na ang bagong umaga na pinagkakalob ng Panginoon ay isang bagong awa ng Diyos. Kung may bigat po tayo na dinadala kahapon, sa mga nagdaang araw, andito po ang ating Panginoon Diyos na ating pag-asa. At minsan, tayo po ay gigising na mabigat ang ating dibdib, maraming iniisip, maraming alalahanin. Pero makikita po natin sa awit 5, ay paalala na bago tayo humarap sa mundo, ay humarap muna tayo sa Panginoon Diyos. Tulad po ng gagawin natin ngayong araw na ito, hindi lang po araw na linggo, kundi sa araw-araw na ating pamumuhay. Sa umaga pa lang, ilahad na natin ang lahat sa Kanya. Yung takot, yung ating plano, kung ano ang problema meron po tayo, o dinaramdam sa ating pisikal na kalagayan, at ang ating mga darating na pangarap. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi siya bingi sa ating mga daing. Nakikita niya ang puso na tapat at umaasa. At ang masasama ay maaaring magtagumpay, panandalian, pero ang totoo at matuwid ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Kapag ang puso mo ay nakatungo sa Kanya, may lakas kang haharap sa kahit anong pagsubok. Kaya, mga kapatiran, sa bawat umaga, piliin mong magtiwala. Piliin mong manalangin, piliin mong maghintay, at lumapit sa nalapit na sagot ng Diyos. Dahil ang naghihintay sa Kanya, sa ating Panginoon ay hindi mapapahiya. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating unang himno.
Po ay manalangin. O Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat o Panginoon sa umagang ito na inyong pinagkaloob po sa amin. O Panginoon, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Kami po ay lubos na makasalanan sa mundong itong aming ginagalawan, O Panginoon. Subalit dahil po sa inyong awa, sa inyong pagmamahal, Panginoon, sa inyong biyaya, ay patuloy niyo kami binibigyan ng buhay na ito. Lord, thank you for this new day that you given to us. Salamat sa bagong umaga na inyong pinagkaloob po sa amin. Nawa, Panginoon, kayo ang maluwalhati at makita sa aming mga buhay. Kayo po ang maitaas na papurihan, Panginoon. At naway bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan sa aming mga puso at isipan. At kayo po ang maitaas sa oras araw-araw na aming pamumuhay. Lord, nawa ay gabayan niyo po kami ngayong araw na ito. Mga kalalakihan na inyong itinalaga upang tumayo sa pulpitong ito ay walang alam, Panginoon. Mahina po kami, Panginoon. Subalit dahil po sa inyong biyaya, ang inyong gift na pinagkakaloob po sa amin, ay kayo po nagbibigay, Panginoon, sa amin upang maipahayag ang inyong banal na salita. Aming pastor na inyong itatalaga sa araw na ito upang magpahayag ng salita. Panginoon, nasa inyo ang karunungan, nasa inyo ang pagpapala at bigyan niyo po siya ng kasigasigan na maipahayag ang inyong banal na salita. At ito'y magtungo sa kaligtasan na aming mga regular visitor na dumadalo, Panginoon, naunawa po sa ating Panginoong Kristo. Nawa ay patuloy silang hipuin, gabayan ang kanilang pamumuhay na makilala ang tanging gawa ng aming Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. O Panginoong Diyos, alam po namin na kayo po ay nasa aming kalagitnaan dahil kayo po ang nagwika. 2, 3 nagkakatipon sa inyong pangalan. Kayo po, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan. O Lord, nawa sa buong araw na ito, gabayan niyo kami, lukuban niyo po ninyo mapagpapalampalad ang iglesyang ito, tahanang ito na aming sinasambahan upang malayo po ito sa anumang gawa ng kaaway, O Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na makilala ang Panginoong Kristo na natatanging tagapagligtas. Lord, salamat po sa pagkakataong muling ito na inyong pinagkaloob sa amin na kayo po ay aming maitaas, mapapurihan, mabigyan ng parangal at aming awitan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay maupo at ating pong awitin ang ikalawang himno.
Tayo po ibabasa sa aklat ng Genesis 49, 1 to 33. Genesis 49, 1 to 33. Ito po ay pangalawa sa mga huling kabanata ng librong ito. At nais ko pong umpisahan ito sa maikling paliwanag para mas maintindihan natin. Isa po ito sa mga pinakamahirap na pahina kung saan dapat nating maintindihan patungkol sa mga huling talata o mga huling salita ni Jacob sa kanyang mga anak. Kung mababasa natin sa unang talata, sinabi niya dito, gather yourself together. Ibig sabihin, inaanyayahan niya ang lahat na magkaisa sa pag-ibig at hindi nila pabayaan ang bawat isa. Umpisahan natin kay Reuben. Si Reuben, siya ay nakakommit ng uncleanliness sa kanyang father, sa concubine nito, si Bilha. Kung kaya't na-forfeit niya ang first birth or yung birthright niya bilang panganay. Okay? He ought to be, siya yung bilang panganay na tumatanggap lahat ng bagay ng pribilehiyo bilang panganay. Ngunit nagkaroon siya at sinaway siya ng kanyang ama dahil sa ginawa niyang karumal-dumal at buong kahihiyan. He does not disown or disinherit him, but meron siyang lahat ng pribilehiyo bilang bilang anak pero hindi na sa pagkapanganay. At kailangan din natin maintindihan na marahil si Reuben ay nagsisi rin sa kanyang kasalanan at napatawad. Ngunit kailangan na magkaroon ng hustisya para para kamuhian yung bagay na ginawa niya bilang warning sa lahat, maging sa atin, yung mark of disgrace na napataw sa kanya para hindi na natin muling gawin. Lagi nating tandaan yung instability is the ruin of man's excellency. Men do not thrive because they do not fix it. Note, those that throw away their virtue must not expect to save their reputation. For 40 years, dinadala ito ni Reuben at gayon pinaalala muli sa kanya ang guilt ng kanyang kasalanan. A time not itself whereof the guilt of sin from the conscience. There are some sins whose stains it will not wipe off from the good name, especially yung seventh commandment. Si Reuben, nag-iwan ng indelible mark ng kahiyan dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa pag-disorder niya sa kanyang ama, and a wound not to be healed without a scar. Kung babasahin natin yan sa Kawikaan, ito po yung nabasa ko nung ako'y nagsisimula pa lamang magbasa ng Biblia, pero ito yung isa sa mga bagay na tumatak sa akin. Sa Kawikaan 6:32-33, ang sabi doon, walang sariling bait siyang nangangalunya. Ang gumagawa niyon ay sarili ang sinisira. Mga sugat at kasiraang puri ang kanyang tatamuhin at ang kanyang kahiyan ay hindi napapawiin. Let us never do evil, and then we need not fear being told of it. Pangalawa, si Simeon at Levi. Yung cruelty nila sa pagpatay nila kay Shechem ay hindi rin nakalimutan. Si Simeon, nagkaroon siya ng smallest tribe at naumit niya yung blessing kay Moses. Si Levi naman, na-scatter siya sa Israel. Yung buong possession, wala siyang naging possession sa Israel. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay nagkaroon ng privilege na maging parte ng royal priesthood. Kung susumahin natin yung pagpapala ni Jacob kay Reuben, Simeon at Levi, ito ay mark ng Father's displeasure. Yet it was said they were blessed according to his blessing. None of them rejected as Esau was. Yung lesson po na maintindihan natin dito o makukuha natin dito is we will gonna reap what we sow. Kay Judah, siya ang young lion. Judah's line, nasa kanya ang prominente, ang kingship. Kasama dyan si David, si Solomon, at yung scepter na bilong sa Misaya, yung Shiloh. Si Zebulun, trader yan ng sea. Si Issachar, napakasipag, matipuno, matatag. Si Dan naman, siya ang judge ng nation. Si Gad naman, magiting na mandirigma. Si Asher, siya ang magpo-provide sa nation na masasarap na pagkain. Si Naphtali, siya ay parang usang babae, no, na mabilis at maliksi.
Siya ay magaling at matapang sa pakikipagdigmaan, at the same time magaling siyang magsalita. Si Benjamin naman, siya ay wolf, small tribe but warlike, became well known. Magiging kilala siya, maliit siya pero magaling. Sa kanya rin manggagaling archers at slingers. Sa kanya rin nagmula sila Saul, yung dalawang Saul. Una, si King Saul, at pangalawa si Apostle Paul. Okay? Next, lastly, ito po yung pinaka-highlight nito kay Joseph. Dito po natin makokontrast yung growth at pagpapala na nakuha niya. At the same time, yung paghihirap na kanyang dinanas. 4 na pangalan ng Panginoon yung magre-reflect sa emphasis ng pagdating kay Joseph. Ito yung soberanya ng Diyos na kahit anumang misfortune na matanggap niya, ay kasama niya ang Panginoon. Makikita din natin dito na lahat, all our strength for resisting temptation, bearing of affliction, comes from God. His graces is sufficient, and His strength of honor and usefulness to which He was subsequently advanced. Makikita din natin dito na si Joseph ay a type of Christ. Makikita natin na a shepherd of his father's sheep, his father loved him dearly, hated by his brothers, sent by father to brothers, plotted to harm him, robes taken to Egypt, sold for the price of slave, tempted, falsely accused, bound in chains, placed with 2 sinners, one saved and one was lost, exalted after suffering, both 30 years old, beginning of public recognition, both wept, forgave those who wronged them, saved their nation, what men did hurt to them, God turned it to good. Our experience of God's power and goodness in strengthening us are our encouragement still to hope for help from the Lord. I am gathered, nung sinabi ni Moses, ito na yung mamatay na siya, I am gathered with my people. Lagi nating tandaan to, bagaman tayo'y lilisan o lilisanin natin ang mga anak at mga taong mahal natin dito sa mundo, it gathers us to our fathers and to our people in the other world. At yun po sa kalangitan. Pagdating ng kamatayan ni Jacob, as one who cheerfully composing, relax siya, himself to rest, now that he was weary. Pagod na siya, matanda na siya. He lived 147 years. Jacob said, I will lay down and sleep. He freely resigned his spirit into the hand of God, the Father of spirits. He separated his soul, went to the assembly of the soul of the faithful, which after they are delivered from the burden of the flesh. Yun po, ano po yung makukuha niya? Yung galak at kaluguran na kasama ang kanyang mga tao. Who can accept and rest peacefully like Jacob, resigning his spirit without fear? Ito yung pagpapala na may enjoy ng bawat Kristiyano. While those outside God's sheepfold ay alam nating hindi. There's no peace, says the Lord, for the wicked. Romans 2 says, by abusing the goodness and patience of the Lord, you're only storing more punishment in the day of judgment. So ang panawagan sa bawat isa, repent and believe before it's too late. Ating pong basahin ang Genesis 49, 1-33. Ang sabi po dito, pagkatapos ay tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magtipon-tipon kayo at sasabihin ko ang mga mangyayari sa inyo sa mga araw na darating. Magtipon-tipon kayo at makinig kayong mga anak ni Jacob at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan, ang siyang pasimula ng aking kapangyarihan, ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangingibabaw, sapagkat sumampa ka sa higaan ng iyong ama. Pagkatapos ay dinumihan mo ito, sumampa sa aking tulugan. Si Simeon at Levi ay magkapatid. Ang kanilang mga sandata ay mga sangkap ng karahasan. Huwag nawang pumasok ang aking kaluluwa sa kanilang payo. Huwag isama ang aking espiritu sa kanilang kapisanan. Sapagkat sa kanilang galit ay pumatay sila ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay nilumpo nila ang baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito ay mabangis, at ang kanilang puot sapagkat ito ay malupit. Hahatiin ko sila sa Jacob at ikakalat ko sila sa Israel. Huda,
Pupurihin ka ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay malagay sa leeg ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama nawa ay yumukod sa harapan mo. Si Huday isang anak ng leon. Aking anak, ikaw ay umahon mula sa pagkahuli. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon. At gaya ng isang babaeng leon, sinong makakagising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay kay Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa. Hanggang sa ang silo ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Itinali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas at ang guya ng kanyang asno ay sa piling ng puno ng ubas. Nilabhan niya ang kanyang suot sa alak at ang kanyang damit sa dugo ng ubas. Ang kanyang mga mata ay namumula sa alak at ang kanyang mga ngipin ay namumuti sa gatas. Si Zebulun ay tatahan sa dalampasigan at siya'y magiging kanlungan ng mga sasakyang dagat. At ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. Si Isakar ay isang malakas na asno na nahihiga sa gitna ng mga kawan ng mga tupa. At nakakita siya ng dakong pagpapahingahan na ito ay mabuti. At ang lupain ay maganda. At kanyang iniyoko ang kanyang balikat upang pasanin. At naging aliping sa pilitang pinagagawa. Si Dan ay hatol sa kanyang bayan bilang isa sa mga lipi ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan, isang ulupong sa landas na nangangagat ng mga sakong ng kabayo. Kaya't nahuhulog sa likuran ang sakay niyon. Aking hinihintay ang iyong pagligtas, O Panginoon. Si Gad ay sasalakayin ng isang pulutong ng mandarambong, ngunit siya ang sasalakay sa kanilang mga sakong. Mula kay Aser, ang kanyang tinapay ay tataba, at siya ay magbibigay ng pagkaing hari. Si Neftali, ay isang babaeng usa na pinakawalan na nagbibigay ng isang magandang pananalita. Si Jose ay isang mabungang supling sa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa ibabaw ng pader. Ginigipit siya ng mga bihasa sa pana at namamana at naghihintay na tambangan siya. Ngunit ang kanyang busog ay nananatili sa kalakasan. At ang kanyang kamay ng kanyang bisig ay pinalakas ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob. Sa pangalan ng pastol ang bato ng Israel. Sa pamagitan ng Diyos ng iyong ama, natutulong sa iyo, na makapangyarihan sa lahat na magpapala sa iyo. Pagpapala ng langit mula sa itaas, mga pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba. Mga pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata. Ang mga pagpapala ng iyong ama ay higit na malakas kaysa pagpapala ng walang hanggang kabundukan. Sa kasaganaan ng mga burol na walang hanggan. Nawa ang mga iyon ay mapasa ulo ni Jose at para sa kilay niya na ibinukod mula sa mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobong mabangis. Sa umagay nilalamon niya ang nasila at sa gabi ay paghatian niya ang samsam. Ang lahat ng ito ang 12 lipi ng Israel. At ito ang sinalita ng kanilang ama sa kanila. At sila'y binasbasan niya ang bawat isa ayon sa basbas sa kanya. Pagkatapos ay inutos niya sa kanila, ako'y malapit ng makasama ng aking bayan. Ilibing ninyo ako sa tabi ng aking mga magulang, sa yungib na nasa parang ni Efron na Heteo, sa yungib na nasa parang ng Makpela na nasa tapat ng Mamre, sa lupain ng Kanaan, ang parang na binili ni Abraham kay Efron na Heteo, upang maging libingan. Doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, at doon nila inilibing si Isaac at si Rebeka na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili mula sa mga anak ni Het. Pagkatapos na si Jacob ay makapagbilin sa kanyang mga anak, itinikom niya ang kanyang mga paa sa higaan, siya'y nalugutan ng hininga at naging kasama ng kanyang bayan.
Nalangin po tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa yaman ng salita mo sa binasa po namin from Genesis chapter 49. Salamat o Diyos dahil nakita po namin ang katapatan ng iyong salita na maaasahan sa lahat ng panahon. Nakita namin ang iyong soberanong kapangyarihan kung paano ang mga pinangako po ninyo sa mga tribo na ito ay natupad sa pagyao ng panahon. Lalong-lalo o Diyos sa tribo ng Huda nung sinabi ninyo na ang mga bansa ay pasusukuin ninyo sa kanyang paanan. Nakita po namin ito dahil sa tribo na ito nang galing ang aming tagapagligtas na si Hesus Kristo, ang leon mula sa tribo ng Juda, na tinatawag niya ngayon ang buong mundo na sumuko sa kanyang paanan pagkat siya'y naghahari na sa amin sa ngayon. Salamat o Diyos sa katapatan ng salita mo na tunay na maaasahan namin mula noon hanggang sa ngayon at kailanman. Nagpapasalamat kami sa grasya mo na narito po kami muli ngayon sa panambahan para dumulog sa iyo ng mayroong pagpupuri. At ang dalangin namin, O Diyos, nawa bisitahin po kami ng iyong kaligtasan. May mga bisita po kami, may mga anak po kami, may mga kaibigan, mahal sa buhay at maaaring kami, O Diyos, ay wala pa sa tunay na estado ng kaligtasan. Nawa ang araw na ito, O Diyos, ay matagpo ang araw ng aming kaligtasan. Nawa ang mga kapatiran namin na nababagabag ng mga alalahanin ng mundong ito. Nawa, O Diyos, ay bigyan po ninyo ng kaginhawaan mula sa iyong salita. Tanggalin niyo po sa amin, O Diyos, ang pagnanasa na magkasala. Hanggat kami nasa laman ay lagi kaming malalaglag rito. At dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami sa aming kahinaan. Palayain niyo po ninyo ang aming mga puso sa anumang uri ng kalamigan at katamlayan ngayong umaga na ito sa pagpakikinig namin ng salita mo. At o Diyos, sa mga nakalipas na 6 na araw ng isang linggong ito, maaaring meron sa amin, O Diyos, na nalaglag sa mga kasalanan. Maaaring nalaglag kami sa karnal na mga kasalanan, mga kasalanang hindi angkop sa isang mananampalataya. Maaring nag-imbot kami, na humaling kami sa mga bagay ng mundong ito. Maaring nagsinungaling kami, naglabas ng mga salitang hindi totoo ang aming mga labi. Maaari, O Diyos, na kami tumingin sa aming kapwa ng merong pagnanasang sexual. Maaari, O Diyos, na nag-ipon kami ng galit laban sa aming kapwa na tila ba pinatay namin sila sa aming puso. Maaari, O Diyos, na kinalimutan ka namin sa mga nakalipas na araw dahil sa kasiyahan at kaabalahan ng mundong ito. Dalangin namin ngayong umaga, O Diyos, ay patawarin po ninyo kami. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin po ninyo muli kami ng dugo ni Hesus Kristo. Ipaalala niyo po sa amin na binuhat na ni Jesus sa kanyang balikat ang kabayaran ng kasalanan na para sa amin. Ipaalala niyo po sa amin na nilayunin niyo sa amin ang aming kasalanan kung gaano kalayo ang silangan mula sa kanluran. Nawa o Diyos, ito po ang kasiguraduhan na taglay-taglay po namin sa paglapit namin sa iyo ngayon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagbuhay ninyo sa amin sa nakalipas na mga araw at narito kami, buong lakas na nagkakasama para sa pagpupuri. Salamat sa pagpapanatili, O Diyos, ng aming pananampalataya. Maaring mga nakalipas na araw, tinalikuran ka na namin at nahumaling na kami sa mundo. Ngunit narito kami, sinusustinan ninyo po, O Diyos, ang aming testimonya kay Hesus Kristo. At niligtas po ninyo kami mula sa pagkakasasa sa anumang mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa sustenance ng aming faith. At nananalangin po kami ngayon, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng isip at puso para sa salita mo. Wala kaming sapat na edukasyon, wala kaming sapat na common sense para maintindihan ang salita mo, hiwalay sa grasyang kinakaloob po ninyo. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng maayos na atensyon sa pangangaral ng iyong salita. Iwaksi po ninyo, O Diyos, ang kahinaan ng katawan namin. Nawa hindi po kami inaantok, hindi po lumilipad ang isip namin, hindi namin iniisip ang aming mga fellowship mamaya, kundi narito kami sa presensya mo, nakikinig ng salita mo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng matalas na atensyon, nang sa ganun ay marinig namin ang pangungusap po ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso na maingat sa pakikinig, hindi nagmamadali, hindi, Panginoon, na inaasum namin na naiintindihan na namin lahat. Pakita po ninyo sa amin ang aming mga kasalanan. Ipakita niyo po sa amin ang aming kahinaan. Ipakita niyo po sa amin si Hesus Kristo sa araw na ito. We long to walk with Christ today. We long to see Christ today. We long to commune with Christ today. At nawa, O Diyos, i-grant niyo po sa amin ang longing, ang hunger na ito sa aming lahat. Pagpalain niyo po lalong-lalo, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang magpala ng lahat ng bagay na ito sa amin. Lahat ng ito hinihingi namin alang-alang kay Hesus Kristo. Amen.
Tayo po lahat ay tumayo at ating awitin ang ikatlong himno habang inaabot po natin ang ating mga kaloob. Pwede na po tayo po. Kung meron po sigurong listahan ng top 10 best military groups of all time, sigurado malilista dyan ng Sparta, iba pang mga military group. At hindi po natin pwedeng iwan dyan yung grupo na Roman Legionaries. Yung Roman Legionaries po, sila po yung nagsilbing backbone o gulugod ng hukbong militar ng Holy Roman Empire. So sobrang dakila at lakas po ng sandatahan na ito,
yung mahinang hukbo ng Roma, naging imperyo po sa loob po ng kanilang pangunguna ng ilang siglo po itong umiral. Itong mga Roman legionaries po na ito, mula pa po 7 years old, tinitrain na po sila sa lahat ng military ways hanggang 30 years old. Wala silang ibang ginawa, hindi sila nag-endeavor ng anumang mga vocation or interest other than sa pagiging warrior for the Roman legionary. At hindi lang po sila basta mga sundalo, sila rin ay mga inhinyero. Gumawa sila ng mga kalsada. They paved the way for the Roman roads. Gumawa sila ng mga tulay, ng mga fortress at iba pang mga infrastruktura. Ngunit itong kanilang strict discipline na tanging mga native Romans lamang na trained mula 7 until 30 years old ang pwedeng maging Roman legionary, unti-unti pong lumabnaw. Nag-hire na sila ng mga barbaro, hindi na sila naging strict sa kanilang discipline, sa kanilang mga trainings. At kalaunay humina ang Roman legionaries dahil sa compromise. At ayun po ang nag-uwi sa Holy Roman Empire na mag-crumble. At si Charlemagne, sinubukan niyang i-revive ang Holy Roman Empire but to no avail. Kaya ako po nabanggit yan dahil ganyan din po yung pag-aaralan natin sa Judges 18. Yung pagbagsak po ng Roman Empire dahil sa pagbagsak ng Roman legionaries, hindi po ito nangyari overnight. Hindi ito nangyari ng isang buwan. Dahan-dahang proseso ito, unting-unting hakbang na kalaunan, umuwi po ito sa lubusang pagguho ng kanilang imperyo. Iniimbitahan ko po kayo na basahin natin ang buong kabanata ng Romans chapter 18. Romans 18, medyo mahaba po itong bahagi na ito, 31 verses, pero basahin po natin yung buong kabanata. Aklat ng mga hukom, Judges 18 verses 1 to 31. At sa mga bisita po natin, nasa serye po tayo ng pag-aaral ng aklat ng hukom. Ongoing po ito for 11 months now. Dahil nagsimula po tayo nito ay July last year. So 11 months na po nakalipas, nasa chapter 18 na po tayo. Basahin natin ang chapter 18. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, at ng panahong iyon ay humaharap ang lipi ng mga danita sa isang lupa humahanap ang mga danita ng isang lupaing matitirahan, sapagkat hanggang sa araw na iyon ay wala pang lupain mula sa mga lipi ng Israel ang naibigay sa kanila. Kaya't ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng 5 lalaki mula sa kabuuang bilang ng kanilang mga angkan mula sa Sora at sa Estaol upang tiktikan ng lupain at galugarin. At sinabi nila sa kanila, kayo'y humayo at inyong siyasatin ng lupain. At sila'y pumunta sa lupaing maburol ng Ephraim sa bahay ni Mikayas at tumuloy roon. Nang sila'y malapit na sa bahay ni Mikayas, nakilala nila ang tinig ng binatang Levita. Kaya't sila'y pumasok roon at sinabi nila sa kanya, sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang inyong ginagawa sa takong ito? Anong pakay mo rito? At sinabi niya sa kanila, ganito't ganoon ang ginawa sa akin ni Mikayas, kaya't inupahan ako at ako'y naging kanyang pari. Sinabi nila sa kanya, ipinakikiusap namin sa iyo na sumangguni ka sa Diyos upang aming malaman kung aming misyon ay magtatagumpay. Sinabi ng pari sa kanila, humarap kayong payapa. Ang inyong lakad ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng Panginoon. Nang magkagayoy lumakad ang 5 lalaki at dumating sa Lais. Kanilang nakita ang mga taong naroon na naninirahang tiwasay na gaya ng mga Sidonyo, tahimik at hindi nanghihina, hindi nagkukulang ng anuman sa daigdig at nagtataglay ng kayamanan. Nang sila'y dumating sa kanilang mga kapatid sa Sora at Estaol, kanilang sinabi sa kanila, ano ang inyong masasabi? At kanilang sinabi, tumindig kayo at tayo'y umahon laban sa kanila sapagkat aming nakita na ang lupa ay napakabuti. Wala ba kayong gagawin? Huwag kayong maging makupad na humayo kundi inyong pasukin at angkinin ang lupain. Paglakad ninyo'y darating kayo sa isang bayang panatag. Ang lupain ay malawak, ibinigay na iyon ng Diyos sa inyong kamay. Isang dakong hindi nagkukulang anumang bagay sa lupa. Verse 11, umalis noon ang 600 lalaki sa angkan ng mga danita mula sa Sora at sa Estaol na may sandatang pandigma. Sila'y humayo at nagkampo sa Kiryat Jeraim sa Juda, kaya't kanilang tinawag ang dakong iyon na Mahanedan hanggang sa araw na iyon na ito.
Iyon ay nasa likod ng Kiryat Jearim. Sila'y nagdaan doon hanggang sa lupaing maburol ng Ephraim at dumating sa bahay ni Mikayas. Nang magkagayoy nagsalita ang 5 lalaki na nagtiktik sa lupain ng Lais at sinabi sa kanilang mga kapatid, nalalaman ba ninyo na sa mga gusaling ito ay merong ephod, teraphim at isang larawang inanyuan na yari sa bakal? Isipin ninyo ngayon ang inyong gagawin. Sila'y lumiko roon at dumating sa bahay ng binatang Levita, sa bahay ni Mikayas at tinanong siya sa kanyang kalagayan. Samantala ang 600 lalaki na may mga sandatang pandigma na pawang mga anak ni Dan ay nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan. Ang 5 lalaking humayo upang tiktikan ng lupain ay umahon at pumasok doon at kinuha ang larawang inanyuan, ang ephod at ang teraphim. Ang pari ay nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan na kasama ng 600 lalaki na may sandatang pandigma. Verse 18, nang pumasok ang mga ito sa bahay ni Mikayas at makuha ang larawang inanyuan, ang ephod, ang teraphim, ay sinabi ng pari sa kanila, anong ginagawa ninyo? At sinabi nila sa kanya, tumahimik ka, itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sumama ka sa amin at maging ama at pari ka sa amin. Mabuti ba kaya sa iyo na maging pari sa bahay ng isang lalaki o maging pari sa isang lipi at isang angka ng Israel? Tinanggap ng pari ang alok, kanyang kinuha ang ephod, ang teraphim, ang larawang inanyuan at humayo sa gitna ng bayan. Kaya't pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at inilagay ang mga bata, ang kawan, ang mga dala-dalahan sa unahan nila. Nang sila'y malayo-layo na sa bahay ni Mikayas, ang mga lalaking nasa bahay na malapit sa bahay ni Mikayas ay tinawagan at inabutan nila ang mga anak ni Dan. Kanilang sinigawan ng mga anak ni Dan. Sila'y lumingon, sinabi kay Mikayas, anong nangyayari at ikaw ay naparitong kasamang ganyang karaming tao? Siya'y sumagot, inyong kinuha ang aking mga Diyos at aking ginawa at ang pari at kayo'y umalis. At ano pang naiwan sa akin? Bakit ninyo ako tinatanong ano ang nangyari? Sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, huwag nang marinig ang iyong tinig, baka daluhungin ka ng mapupusok na kasama namin at mawala ang iyong buhay pati ang buhay ng iyong sambahayan. Pinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad at nang makita ni Mikayas na sila'y higit na malakas kaysa sa kanya, bumalik siya at umuwi sa kanyang bahay. Kanilang kinuha ang ginawa ni Mikayas at ang kanyang pari. Dumating sila sa Lais, isang bayan na tahimik at iwasay, pinatay sila ng tabak at sinunog nila ang lungsod. Walang tumulong sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikipag-ugnayan sa kanino man. Iyon ay nasa libis na bahagi ng Bet Rehob. At kanilang itinayo ang lungsod na tinatahanan nila. Verse 29, kanilang tinawag na Dan ang lungsod ayon sa pangalan ni Dan, kanilang ama na ipinanganak sa Israel, gayunmay ang pangalan ng bayang nang una ay Lais. At itinayo ng mga anak ni Dan ang para sa kanilang sarili ang larawang inanyuan. Si Jonathan na anak ni Gershon, na anak ni Moises, at ang kanyang mga anak ang siyang naging mga pari sa lipi ng mga Danita hanggang sa araw na mabihag ang lupain. Kaya't kanilang itinuring na kanila ang larawang inanyo ang ginawa ni Mikaya sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Shiloh or Shiloh. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, muli po kaming lalapit sa salita mo. Inaamin po namin na wala kaming sapat na kakayanan para maunawaan ang salita mo. Kailangan po namin ng grasya mo. Give us your illuminating grace in order for us to understand your text. Nawa malapat ito sa aming mga puso. Mangusap ka sa amin, O Heso Kristo. Sa iyong kapurihan, Ama, sa ngalan ng iyong anak. Amen. Sa nakalipas po na araw ng linggo, kung naaalala po natin, pinag-aralan po natin doon yung nakalipas na kabanata, yung kabanata 17 or Judges chapter 17. At kung naaalala po ninyo, sinabi ko yung tamang chronological placing ng chapter 17 to 21. Sinabi ko po na yung mga aksyon na nangyari po dito was prior Judges chapter 3. Yung mga nangyari po sa Judges chapter 17, 18, 19, 20 to 21 ay mga pangyayari bago pa magkaroon ng Othniel, bago pa magkaroon ng isang hukom. At ganun pa rin po yung pangyayari dito sa chapter 18, nasa konteksto pa rin po ito bago magtalaga ang Diyos ng pinakaunang hukom. Pinapaliwanag sa atin yung pangyayaring idolatry at pagbagsak ng kanilang moral at spiritual na disposisyon.
Nakita po natin sa Kabanata 17 sa Judges 17 yung mga marka ng isang lipunan na tumalikod na sa Diyos. Nakita natin doon yung 3 marks ng isang society na naging forgetful na patungkol sa Diyos. Nakita natin doon yung lack of godly sorrow, yung kawalan ng makadiyos na kalungkutan. Nakita natin yan kay Mikaya. Binalik niya yung ninakaw niyang pera, yung 1,100 pirasong pilak sa kanyang ina, hindi dahil nakita niyang pagkakasala ito laban sa Diyos, kundi dahil ayaw niya lamang masalo yung sumpa ng kanyang ina. Nakita natin doon yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kung paano kinuha ng ina ni Mikaya yung 1,100 pirasong pilak, binigay ito sa gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, hinulma ito para sa isang anitong bakal. At nakita din natin na dagdag lang pala ito sa koleksyon ni Mikaya dahil meron siyang ephod na ginawa. Hindi niya yun pwedeng gawin. Ito ay para sa punong pari. Meron siyang mga household gods or teraphim. Meron siyang koleksyon ng iba't ibang klase ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng kanyang templo. Nakita din natin doon yung baluktot na pananaw sa Diyos na nakita natin na nung naligaw yung isang Levita dito sa lugar ni Mikaya sa Ephraim, hinire niya ito, inoffer niya sa isang Levite na dapat nagtatrabaho doon sa Shiloh, doon sa tabernakulo, inoffer ni Mikaya na doon maglingkod yung Levite in exchange of 100 pieces of silver every year. Meron siyang tahanan, meron siyang comfortable lifestyle. Basta ba tatalikuran niya si Yahweh at magsisilbi siyang pari para sa mga Diyos-Diyosan ni Mikaya. Yan yung mga nakita natin sa Kabanata 17 at nawa na nariwa po sa atin yung salaysay. Dito po sa kabanata na binasa natin, 31 verses, mahaba po siya, makikita po natin dito yung continuation ng kwento ni Mikaya. Nandito pa rin si Mikaya, pero this time, hindi po ito moral degradation ng isang family, hindi lang to family ni Mikaya, kundi isang buong tribo na po, ang tribo ni Dan. Makikita natin na bumalik ito sa punto ng paghahanap ng lupa ng tribo ni Dan. Nabasa natin sa chapter 1 ng Book of Judges kung paano nila sinakop ang Lais or ang Laish sa English. At sa prosesong ito, kinuha din nila yung Levita ni Mikaya na sinet nila na pari ng kanilang buong tribo at itinatagpo nila yung pinakaunang opisyal na pagsamba sa Diyos-Diyosan na nangyari sa Canaan. Tandaan natin yung mga Israelita, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan eh. Naalala ninyo nung umakyat si Moises sa bundok ng Sinai? Pagbaba niya, sinasamba nila yung golden calf. Sumasamba na talaga yung mga Israelita sa Diyos-Diyosan, pero outside ng land of promise. This was the first time na nagkaroon ng idolatry sa promised land. Kaya po, this narrative is a big thing para sa ating mga Bible readers. Yung katampalasan po ni Mikayas ng kanyang ina at ng Levita ay intro pa lang po sa magiging moral downfall ng Israel. Nalaglag po sila dito sa Judges 18 sa total apostasy o apostasiya. Ngayon, pwede niyong tanungin, ano ba yung apostasy? Well, it is a biblical term. Pag sinabi nating apostasiya, ito po yung sadyang pagtalikod sa Diyos at sa kanyang katotohanan matapos nating makilala o ipahayag na ito sa atin. After nating ma-witness yung goodness and greatness ng truth ng Diyos, pinili pa rin natin siyang talikuran at ibaling ang ating pagsamba sa ibang bagay. Yan po ang apostasy. At itong kabanata po na ito ay nagbibigay sa atin ng matinding warning patungkol po sa kasalanan na yan. Sinisiwalat po ng kabanata na ito kung ano yung mga mangmang na hakbang na pwedeng tahakin ng isang tao na magdudulot sa kanya sa apostasy. At nawa maging banta po ito sa atin. Meron ditong 3 hakbang na tinuturo ng Judges 18 na pwede nating lakaran para malaglag tayo sa total apostasy. At kailangan nating i-reveal ito sa ating mga sarili nang sa ganun ay maingatan po natin ang paglakad natin bilang believers from apostasy. Pinag-iingat po tayo ng chapter 18 or ng kabanata 18 sa 3 hakbang na ito. Ang unang hakbang, patungo sa apostasiya, pagtalikod sa plano ng Diyos. Pagtalikod sa plano ng Diyos. May kita po natin sa sa verse 1, nagbukas po yung salaysay na yung Dan, naghahanap po sila ng lupa na kanilang matitirahan. Tandaan natin, doon sa Book of Joshua, pumasok na sila successfully sa Canaan, o sa Kanaan, o sa Land of Promise, at meron pong designated na lupa
si Joshua sa bawat tribo. Kanina sa scripture reading nakita natin doon yung isa-isang mga tribo na binless ni Jacob. Each tribe po, meron po silang portion of the land maliban sa Levita. Si Levi, wala po siyang natanggap na portion of his land dahil kailangan niyang umasa sa Diyos. Nagtutulungan yung mga tribo para sa kanya. So, Levite lang po yung walang official na lupa. Here's the question. Bakit sa verse 1, naghahanap yung Dan ng lupa? Meron pong appointed na lupa sa kanila sa may hillside katabi ng Ephraim. Bakit hindi sila tumira doon sa hillside kung saan sila tinakda ni Josue na tumira? Ano kayang reason kung bakit naghahanap yung Dan? Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi po. Levite lang yung sinabi ng Diyos na wala silang lupa. Nasaan ang lupa ng Dan? Basahin natin, Judges chapter 134. Maintindihan natin bakit naghahanap ng lupa yung mga Danites. Sabi dito, Judges 134, pinaurong ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nila silang payagan na bumaba sa kapatagan. Naalala natin, inutusan sila ni Josue, dispossess the pagan land. Anong ginawa ng Dan? Pumunta sila dun sa lupa, nakita nila may mga nakatira, Amoreo. Anong utos ni Josue? Limasin ninyo kasi binigay na yan sa inyo ng Diyos. Nanalo ba sila laban sa mga Amorites? Hindi. Napaatras sila ng Amorites. Natakot sila sa mga Amorites. So, hindi nila dinispossess yung lupa na para sa kanila. So, bakit naghahanap ng lupa yung mga Danites o yung mga taga-Dan? Dahil ba hindi sila binigyan ng lupa ng Diyos? O may lupang binigay sa kanila pero naduwag sila sa mga pagano kaya umatras na lang sila? Naduwag po sila sa mga pagano kaya umatras sila. So anong plano nila ngayon? Ito yung plano ng Diyos, hindi nila ginawa, meron silang plan B. Mangagaw na lang tayo ng lupa ng iba. Total, ayaw natin doon Hanap tayo ng madaling agawin. Kasi ito, wag na yan. Malalakas yung mga Amoreo. Kahit may utos si Yahweh, nakunin natin yung lupa sa kanila, kuha na lang tayo ng lupa sa Lais. Doon sa mas komportableng lugar. Yan po yung ginawa ng mga taga-Dan. Kaya ang ginawa nila, para ma-execute yung plan B na ito, sa verse 2, kumuha po sila ng 5 espiyang lalaki mula sa tribo nila. Kumuha sila ng 5-day nights, so pinag-survey nila, pinag-ocular nila sa mga bundok, utos sila dun sa 5 na espiya, humanap kayo ng lupa na pwede nating agawin. Pero ito ang tanong ko mga kapatid, di ba tapos na yung exploration ng lupa sa Canaan? Nagpadala na si Josue ng 10 na espiya. Bakit meron na namang ganito? Ba't may espiya na naman? Again, dahil nga hindi sila sumusunod sa plano ng Diyos. Tinalikuran na nila yung plano ng Diyos. And sa verse 3, habang nagsisiyasat itong mga day-night spies, napadaan po sila sa hillside of Ephraim. Familiar ba? Diba dun sa Judges 17, saan nakatira si Micaiah? Sa hillside of Ephraim, hindi po ba? So habang itong 5 spiya na ito, naglalagalag, naghahanap sila ng lupa na pwedeng agawin, napadaan sila sa bahay ni Micaiah. Nakita po nila doon, hindi si Micaiah, yung Levite na hiner ni Micaiah. Nakita nila yung Levita doon, tanong nila sa verse 3, sabi nila, bakit ka nandito? Sabi nila, sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang iyong ginagawa sa dakong ito? Anong pakay mo rito? Kasi alam ng mga Danites, teka lang Levite, wala ka dapat dito, di ba? Dapat nandun ka sa Shiloh. Nandun ang tabernakulo, doon ka dapat naglilingkod. Bakit nandito ka sa Ephraim? So sumagot yung Levite, nagpaliwanag siya bakit siya nandun. Sabi niya sa verse 4, inupahan ako. Sabi niya ganito at ganyan, nagpapadpad ako, naghahanap ako ng matitirahan. Nakita ko si Micaiah, ang ganda ng offer niya. Sabi niya, maging pari daw ako sa mga Diyos-Diyosa niya, bibigyan niya ako 100 silvers a year, may sarili akong bahay, provided lahat ng pangangailangan ko. So sino makakatanggi sa ganong offer? Kaya narito ako. Yun ang kanilang sagot dito sa, ganun ang sagot ng Levite dito sa 5 spies na ito. So makikita natin mga kapatid, malinaw po yung utos ng Diyos sa kanila. Malinaw ang utos, pero dahil sa kaduwagan ng mga day-nights, eto na, naghahanap na naman sila ng lupa. Ito po'y malinaw na pagtanggi sa plano ng Diyos. Ano po mababasa po natin sa sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians? Sinabi niya, anong kalooban daw ng Diyos sa atin?
our sanctification. Sinabi niya, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal. May kalooban ng Diyos para sa tribo ng mga tagadan, sa mga day-nights. Ang kalooban ng Diyos, this possess the land, ito ang para sa inyo. Pero dahil sa fear, dahil sa compromise, anong ginawa? Naghanap sila ng ibang lupa. Ito po ang kalooban din ng Diyos sa atin, hindi lang sa mga taga-day-nights, maging sa ating mga believers, ito po ang kalooban ng Diyos for our sanctification. Ang kalooban ng Diyos na malinaw sa atin sa bagong tipan is to mortify sin and vivify the soul. Patayin ang ating mga kasalanan at yung mga grasya na pangontra sa mga kasalanan na yun ay palakasin. Pero kagaya ng day nights, ganito ang ginagawa natin. We compromise. Kinatatamaran natin. Napapaatras tayo ng kasalanan. May utos ang Biblia to pray without ceasing, na lagi makipaniig sa Diyos. Anong sagot natin? Nakakatamad. Ayaw nating manalangin. Mas enjoyable gawin ng ibang activities. Meron tayong task to meditate God's Word day and night, to find our delight there. Anong sagot natin? Nakakaantok. Pero kaya nating manood ng ibang mga shows, kaya nating mag-binge watch. Pero scripture, kinatatamaran natin. Meron tayong mandate from the scripture na sumuporta tayo sa ministries of the church. Anong sagot natin? Nakakapagod. Masyadong laborious. Kailangan pang bumiyahe para pumunta ron. Meron tayong mandate na makipisan sa mga kapatiran natin, sama-samang manalangin. Anong nire-reason out natin? Traffic. Pagod na tayo galing sa trabaho na Thursday night. Hindi ba pwedeng mag-Zoom na lang tayo? Zoom prayer meeting na lang? Wala tayong pinagkaiba sa mga day nights na push back tayo ng mga pagans. Imbis na sundin natin ang plano ng Diyos. At itong pagtalikod sa plano ng Diyos ng mga Danita, meron itong dalawang muka na mababasa natin hanggang verse 6. Mababasa natin sa verse 5, yung pagtalikod nila sa itinakdang tanungan. Hindi lang yung pagtalikod nila sa lupain na para sa kanila, nakita natin yung pagtalikod nila dun sa appointed na inquiry ng Diyos. Basahin natin yung verse 5, sinabi sa verse 5, sinabi nila sa kanya, ipinapakiusap namin sa iyo na sumangguni ka sa Diyos upang aming malaman kung anong aming misyon, kung ang aming misyon ay magtatagumpay. Nung nakita ng mga day-nights, nung 5 spiya, na merong Levita sa hillside of Ephraim, anong sinabi nila kay Levite? Inquire of the Lord. I-inquire mo kami sa Diyos kung itong mission namin to find for a land ay magiging successful. Kung ikaw ang Levita, anong sasabihin mo? Hindi yan ibibless ng Diyos. Di ba mayroon siyang will? Doon kayo sa may hillside, malapit sa Zebulun. Bakit nandito kayo? Naghahanap na naman kayo, napaatras kayo ng Amoreo. Pangalawa, mga kapatid, bakit ngayon lang sila nag-i-inquire? Nagpadala na sila ng espiya, hindi pa pala nag-i-inquire sa Diyos kung ito yung kalooban. So umaksyon muna sila. Tumira agad sila habang hindi pa nag-iisip. Kailangan pala nila ng false Levite para malaman ng kalooban ng Diyos. Ano po yung tinakdang tanungan ng Diyos para sa kanila? Tinanggihan nila yung tinakdang lupa sa kanila. Ngayon, tinatanggihan naman nila yung tinakdang tanungan. Ano yung tinakdang tanungan? Doon sa may Shiloh, nandun yung high priest. Kung gusto ninyong malaman anong will ng Diyos, pumunta kayo sa high priest. Meron siyang Urim and Thummim sa loob ng kanyang ephod. Doon nyo malalaman anong kalooban ng Diyos. Bakit kayo sa palpak na Levita na nasa Ephraim nagtatanong kung anong kalooban ng Diyos? Wala itong pinagkaiba sa atin pag humahanap tayo ng kasagutan sa mga problema natin on all the wrong places. Nakakalungkot yung mga tao sa mundo, meron silang kailangang kalinawan na plano, humihingi ng signs kung saan-saan. Nagkukonsulta ng horoscope. At tayong mga mananampalataya, inuuna nating humingi ng payo sa mga kapatiran. Wala namang masama roon. Pero may tinakdang tanungan sa atin, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. Nawa kung meron tayong nais hanapin na kasagutan, una nating hanapin ito sa salita ng Diyos bago tayo tumungo sa iba. Kadalasan, humahanap tayo ng validation sa iba, kaya mas inuuna nating magtanong sa iba. O minsan, sumasangguni muna tayo sa sarili nating karunungan at eksperyensya para sagutin yung katanungan natin sa kasalukuyan. Ganyan ang ginawa ng mga Danita. Mababasa natin sa verse 6, anong sagot ng Levita?
Nung nagtanong sila sa Levita kung ito ba yung kalooban ng Diyos, anong sagot ng Levite? Humayo kayong payapa, ang inyong lakad ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng Panginoon. Sabi ng Levite, go in peace. Ibibless kayo ng Diyos sa inyong plano. What a foolish answer. Anong pagpapalain? Ha? Napakamangmang po ng pahayag na po yan. Meron pong tinakda sa kanila. Bakit ito ang sagot ng Levita? Pero tandaan natin itong Levite na ito, isang upahan. Kaya siya nandun dahil binabayaran siya ng pera para sa sarili niyang pakinabang. Kaya hindi tayo makaka-expect na sasagot ito biblically, ayon sa kalooban ng Diyos. And it's the same thing para sa mga false teacher, right? Nilaikan natin dun sa Judges 17, itong Levite na to sa isang hireling preacher, hireling pastor, isang false teacher na para sa pakinabang, gagamitin ang salita ng Diyos. Consistent hanggang dito sa Judges 18. Hindi niya ni-rebuke sa kasalanan itong Danites kahit alam niya na taliwas sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginawa. Hindi niya po sinabi sa mga Danites yung kailangan nilang marinig. Sinabi niya sa mga Danites yung gusto nilang marinig. Ito po yung mga marka ng false teacher. They will never rain on your parade. Hindi nila sasabihin sa yung kailangan mong tumalikod sa kasalanan. Hindi nila ipo-point out yung mali mo. Lagi nilang sasabihin sa iyo na hindi ka naman sinful, broken ka lang. Kailangan mo lang ng onting help. Biktima ka ng circumstance at ng society. Walang sin sa puso mo. You're not inherently evil. Walang pinagkaiba tong Levite na to dun sa mga prophets sa panahon ni Prophet Jeremiah. Jeremiah 6:14. Bahagya nilang pinagaling ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Sinasabi ng mga prophets, ng mga false prophets sa panahon ni Jeremiah, peace, peace, where there is no peace. The same thing na sinasabi ng Levite na to sa mga Danites. Go in peace, the Lord is with you. They should not go in peace and the Lord is certainly not with the Danites sa kanilang pagtalikod sa plano ng Diyos. Ito po yung first step, mga kapatid, ng apostasy. This is the first step. Yung pagtalikod natin sa kalooban ng Diyos. Yung pagtigil nating tanungin, ano nga ba ang plano ng Diyos ayon sa kanyang salita? At kung tanungin man natin ito, ang patutunguhan natin na hindi salita ng Diyos, kundi ano-anong mga pamalita rito. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, iwasan natin itong unang hakbang ng apostasiya na ito. Alamin natin ang plano ng Diyos ayon sa kanyang salita. That's the first step into apostasy na kailangan natin pag-ingatan ng ating mga sarili. Pangalawang hakbang, paghangad ng pag-aari ng iba. Paghangad ng pag-aari ng iba. Ito po yung sin na kinumit ng mga Danites, the sin of covetousness. Nag-covet sila ng lupa na hindi nila pag-aari. Tingnan natin yung verse 7. So after mag-pronounce ng Levite ng blessing sa kanila, sabi ng Levite, go in peace, the Lord is with you. Verse 7, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap ng lupang masasakop at napunta po sila sa lupa ng Laish or Lais. Nakita nila sa verse 7, itong lupa daw na ito, very peaceful, tiwasay, gaya ng mga taga-Sidon o ng mga Sidonians. Tahimik daw ito at hindi sila nanghihina, hindi daw nagkukulang ng anumang bagay at nagtataglay ng kayamanan yung lupa. Ibig sabihin, nung nakita nila yung Lais or Laish, napakaganda ng lupa. In comparison dun sa tunay na lupa na tinakda ng Diyos sa kanila, mas gusto nila ito kahit hindi ito yung will ng Diyos. Pero tanong ko, mga kapatid, hindi ba nung nag-espiya, yung 10 espiya sa Canaan, ang report nila, it is a land flowing with milk and honey? Bakit hindi ganun ang pananaw ng mga Danites, ng mga Danite spies? Bakit nagko-covet sila, nagkaroon sila ng lustful desire para sa lupa ng Laish? Kung totoo ng land of Canaan is a land flowing with milk and honey, which it is, bakit pa sila naghahanap ng ibang lupa? Well, the reason kung bakit hindi nila natagpuan ang lupa ng Canaan flowing with milk and honey because they broke the covenant. Dahil kung naging tapat sila sa covenant ng Diyos, matatanggap nila yung covenant blessing. The fact na hindi nila natatanggap ito, ibig sabihin, meron silang sinira sa stipulation ng covenant. In verse 8, umuwi sila after nilang ma-survey itong land of Laish, yung 5 spies, bumalik sa kanilang tribo of Dan, doon sa may Eshtaol.
At tinanong sila nung kanilang tribo, anong report ninyo? Anong nakita ninyo? At pare-pareha silang nag-agree na very desirable yung lupa ng Laish. Basahin natin verse 9. Ito yung kanilang report patungkol sa nakita nilang lupa. Sabi, tumindig kayo at tayo'y umahon laban sa kanila sapagkat aming nakita ang lupain at ito'y napakabuti. Wala ba kayong gagawin? Huwag kayong maging makupad na humayo kundi inyong pasukin at angkinin ang lupain. Naririnig nyo ba yung energy popping out of the verse? Sobrang energetic nung tribo ng Dan. Sobrang excited sila na tara na, sakupin na natin tong Laish. Napakaganda ng lupa na ito. Kung sana ganito lang din sila ka-energetic na angkinin yung tunay na lupa para sa kanila. Napaka-energetic nilang gumawa ng kasalanan eh. Excited na excited. Pero bakit hindi ganito yung pinakita nilang excitement sa Judges 1:34? Tingnan natin yung verse 10. Tingnan nyo, sinabi nung Levite, di ba naalala ninyo, tinanong nila yung Levite, i-reveal mo sa amin anong kalooban ng Diyos. Ito namang Levite, nataliwas din ang isip sa salita ng Diyos, sinabi, go in peace, God is with you. Tignan ninyo yung epekto sa kanila sa verse 10. Sabi, ibinigay na iyon ng Diyos sa inyong kamay. Says who? Hindi yan sinabi ng Diyos. Pero yung assurance nila, ibinigay na iyon ng Diyos sa inyong kamay, isang dakong hindi nagkukulang sa anumang mga bagay. You see? Sobrang taliwas na ng isip nila sa tunay na kalooban ng Diyos. Ito'y kasinungalingan. Hindi ito binigay ng Diyos sa kanila. Walang ganyang utos ang Panginoon sa kanila. Pero para lang makapag-angkin sila ng lupang hindi para sa kanila, pinaniwala nila yung sarili nila sa kasinungalingan na ito. Itong ginawa po ng Dan na ito ay paglabag sa 10 utos. Sa ika-10 utos ng 10 utos ng Diyos. Tandaan po natin yung 10th commandment sa Big 10 commandments ng Diyos. Do not covet your neighbor's possession. Exodus 20:17. Exodus 20:17, sinabi ni Yahweh, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay na uukol sa iyong kapwa. This is a serious warning from God Himself na wag daw tayong mag-iimbot, wag tayong magkakaroon ng lustful desire, wag tayong maging mainggitin sa possession na hindi sa atin. And this is exactly the sin of the tribe of Dan. Mga kapatid, sa 10 utos, minamaliit natin itong do not covet eh. Hindi ba? Para sa atin, normal na lang na mainggit. Hindi naman siya serious sin. Kung hindi serious sin yan, bakit nasa first 10 commandments ng Diyos? Yung 10 utos na buod ng lahat ng kasalanan, number 10 yung do not covet kung maliit na kasalanan ng pagiging mainggitin. Tinuturing na lang natin na little sin ito. Pero mga kapatid, gusto kong balatan sa inyo kung ano yung pagiging mainggitin. Gusto kong ipakita sa inyo yung tunay na itsura ng pagiging mapag-imbutin, ng pagiging mainggitin. Meron yung 3 totoong muka. Ang unang totoong muka ng pagiging mainggitin, discontentment. Kawalan ng kakontentuhan. Hindi ka naniniwala na kung anong bagay ang binigay sa iyo ng Diyos, anuman niyang kayamanan na yan, kakayanan, estado o karunungan, naniniwala ka na yung binigay sa iyo ng Diyos hindi pa sapat. You deserve more. So tumitingin ka sa kakayanan ng iba, sa possession ng iba, sa kayamanan ng iba, sa status nila sa buhay, sa kanilang education, at sinasabi mo sa sarili mo, I deserve that as well. Hindi ka naniniwala na nagbigay ang Diyos sa iyo ng sapat na pangangailangan mo. Nakikita mo ang kayamanan, kakayanan, karunungan at estado ng iba na mas mataas sa iyo at kailangan mo itong makuha. Nagsisimula kang mag-self-pity, naaawa ka sa iyong sarili. Hinahangad mo na dapat meron ka rin nun. Yan ang tunay na mukha ng covetousness, ng pag-iimbot. Kawalan ito ng kakontentuhan sa binigay sa iyo ng Diyos. Pangalawang mukha niyan ay kawalan ng pagpapasalamat. Ungratefulness, ingratitude. Dahil nga hindi mo nakikita na sapat ang blessing sa iyo ng Diyos, sapat ang allotment na binigay sa iyo ng Diyos, nagrereklamo ka sa meron ka. Ambis na makita mong grasya ito ng Diyos kung meron ka nito, mas nagrereklamo ka na ngayon na hindi ito sapat, kulang ito para sa iyo. Nakakalimutan mo na hindi ka nga dapat biniyayaan ng Diyos sa makasalanan mong estado.
Kinakalimutan mo na kung itatrato ka ng Diyos ayon sa kanyang katarungan, ayon sa kanyang katwiran, dapat nga wala kang pagpapalang tinanggap. Ang pangatlong mukha ng pagiging maimbutin, ng covetousness, lack of trust in God. Kawalan ng tiwala sa Diyos. Anong sinabi ni ng writer ng Hebrews sa Hebrews 13:5? Maging malaya kayo sa pag-ibig ng salapi. Masiyahan kayo sa mga bagay na nasa inyo. Sapagkat kanyang sinabi, hinding-hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So ito yung word ng writer ng Hebrew. Maging masaya ka na sa meron ka. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya hindi ka masaya sa meron ka kasi hindi ka naniniwala na hindi ka pababayaan ng Diyos. You do not believe God. Naniniwala ka na pabaya siya. Kaya kulang yung meron ka nito. Kaya kailangan mo pa kasi hindi binibigay ng Diyos yung dapat para sa'yo. Irresponsible father ng Diyos. Yan po ang tunay na mukha ng covetousness. No wonder nasa 10 Commandments siya. It is a very serious sin. Opensiba ito laban sa Diyos. Ingatan natin ang puso natin, mga kapatid, rito. Ang covetousness, pagiging mainggitin, ito'y pag-assault sa mga salita ng Diyos sa Matthew chapter 6 na sinabi niya na hindi daw siya magpapabaya sa atin. Wala nga daw nalalaglag na maya sa lupa na lingid sa kanyang kaalaman. Na bagamat si Solomon sa kanyang riches, hindi nga nakapagdamit ng mga damit ng flowers of the field. Na mas mahalaga daw tayo sa anumang creation. Hindi ka naniniwala kay Jesus. Sinasabi mong sinungaling siya kaya ka nag-iimbot. It is a direct and a serious assault against Christ, against God Himself. Kaya wag po nating maliitin ang kasalanan ng pagiging mainggitin. This is the sin of Dan. Inimbot nila ang lupang hindi para sa kanila. Napakadelikado po ng kasalanan na ito. So ang challenge sa atin, sikapin nating pihitin ang ating makasalanang puso na walang patid sa pag-iimbot tungo sa paghangad sa mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Ang Diyos natin, wala pong tutumbas na yaman sa kanyang grasya. Pihitin natin ang ating puso patungo rito. Yan po yung pangalawang hakbang sa apostasiya na hinakbangan ng tribo ng Dan. Una nilang hakbang, pagtalikod sa plano ng Diyos. Pangalawa nilang hakbang, paghangad ng pag-aari ng iba. Pangatlong hakbang tungo sa apostasiya, pagtanggi sa pagsamba sa Diyos. Pagtanggi sa pagsamba sa Diyos. Makikita natin, after nilang maging napaka-energetic sa pagkuha ng land of Laish, sa verse 11, naghanda na silang kunin ito. So naghanda sila ng 600 armies para i-siege yung land of Laish. So merong 600 armies equipped with weapons of war. Verse 13, ang ginawa nila, lumakad na sila papunta ng Laish. At naaalala ninyo, di ba, yung mga spiya, napadaan sila sa hillside of Ephraim kung saan nakita nila si Levite. Dito pa rin sila dumaan sa verse 13. Dumaan uli sila sa parehas na ruta, and syempre, as usual, nakita nila yung Levita na naman for the second time. Yung Levita na nangako sa kanila na go in peace, God is with you, for the second time around, na-meet na naman po nila sa hillside of Ephraim. At ang nangyari, since nandito yung 5 spies, kasama yung 600 na armies of Dan, bago nila pinasok yung bahay ng Levite, nag-huddle muna sila. At ito yung sinabi nila sa huddle nila, verse 14. Sabi nila, nalalaman ba ninyo na sa mga gusaling ito ay merong ephod, teraphim at isang larawang inanyuan na yari sa bakal? Isipin ninyo ang inyong gagawin. So sinabi ng 5 espiya sa 600 armies na kasama nila, alam nyo ba nung papunta kami ng Laish, napadaan kami dito, nakita namin yung Levite, nandito siya, nagsisilbi as a priest, punong-puno ito ng mga Diyos-Diyosan, may ephod, may teraphim. Isipin na lang ninyo pag kinuha natin yan ngayon. How much more blessing ang makukuha natin? Mas lalo tayong pagpapalain. So yun ang kanilang pangungumbinse doon sa 600 armies. Think of the possibilities na pwede nating makuha mula sa Diyos. Yung gain na makukuha natin sa Diyos kung nanakawin natin yung mga pag-aari ni Mikaya. At ganoon nga ang ginawa nila sa verse 15, pumasok sila sa bahay ng Levita. And verse 16, nakita natin, yung 5 spies lang yung pumasok sa bahay ng Levita, yung 600 armies naghihintay lang sa labas. Ang ginawa nila sa verse 17, kinuha nila yung ephod, yung teraphim, yung mga Diyos-Diyosan at inanyo ang bakal. They took everything away from Mikaya and the Levite. At nung nakita ng Levita na kinuha nilang lahat yung kanilang mga pag-aari,
Ito yung tanong nung Levita sa verse 18. Sabi niya, anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo kinuha yan? Bakit ninyo kinuha yung teraphim at ephod at mga Diyos-Diyosan ko? At ni Mikaya? Anong sagot ng mga Danita, ng mga Danites? Verse 19, sinabi, verse 19, tumahimik ka, itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sumama ka sa amin, at maging ama at pari ka namin. Hindi ba ito mismo yung offer ni Mikaya kay Levite? Maging ama at pari ka namin? Ito rin yung offer ng mga Danites. Sabi niya, tumahimik ka, maging ama at pari ka sa amin. Mabuti ba kaya sa iyo na maging pari sa bahay ng isang lalaki o maging pari ng isang lipi at ng isang angka ng Israel? So, bigger offer ito. Naalala ninyo, si Levite, kaya siya naging Levite sa family ni Mikaya dahil sa monetary gain. Ito mga Danites, merong bigger offer kay Levite. Na ano mas gusto mo? Pari ka lang dito sa isang pamilya ni Mikaya, o pari ka sa isang buong tribe? Mas malaki ang kikitain mo rito. Mas comfortable ang buhay mo rito. Tumanggi ba yung Levite? No. Verse 20, tinanggap niya yung offer. Tinalikuran niya si Mikaya at sumama sa mga taga-Dan. Here's the thing, mga kapatid. Itong Levite na to, tinalikuran niya si Yahweh. Hindi ba? Dapat dun siya sa Shiloh, nagsusilbi sa tabernakulo. Kung nagawa niya ang talikuran ng Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoong makapangyarihan na si Yahweh, tingin nyo ba challenge sa kanya na talikuran si Mikaya? No. Kaya ganun-ganun na lang, nung na-offeran siya ng mas malaki, tinalikuran niya si Mikaya para sumama sa mga taga-Dan. At nagpatuloy na sa verse 21 yung mga Danites sa kanilang paglalakbay papunta ng Laish. Pero na-interrogate sila kasi inipon ni Mikaya yung kanyang mga neighbors at hinarap nila yung 600 na army ng mga Danites. At sa verse 23, tinanong ng mga Danita kasi hinarang sila ni Mikaya kasama yung mga kapitbahay, yung mga neighbors. Sinabi, ano ang nangyari at ikaw ay naparitong kasama ang ganyang karaming tao? Sagot ni Mikaya sa verse 24, sabi ni Mikaya, inyong kinuha ang aking mga Diyos na aking ginawa at ang mga pari at kayo'y umalis. Ano pang naiwan sa akin? Bakit ninyo ako tinatanong ano ang nangyari? Sinabi ni Mikaya, how dare you ask me anong nangyari? Kinuha nyo nga lahat ng meron ako. Tapos nagtatanong kayo, ano ang nangyari? Balak sanang bawiin ni Mikaya yung mga ninakaw ng mga Danites. Pero tignan nyo yung threat na sinabi ng Danites sa kanila. Verse 25. Ito yung threat ng mga Danites. Huwag nang marinig ang iyong tinig. So basically, sabi nila kay Mikaya, shut up. Baka daluhungin ka ng mapupusok na kasama namin at mawala ang iyong buhay. Pati ang buhay ng iyong sambahayan. Sabi ng mga Danites kay Mikaya, sige, gusto mong bawiin. Sige, subukan mo para patayin ka namin kasama yung mga neighbors mo. Nakita ni Mikaya na hindi nila kaya. Labanan to mga Danites na to. Kaya verse 26, sa takot, umuwi na lang si Mikaya pabalik ng kanyang bahay. Pero this time, wala na ni isang Diyos-Diyosang natira sa kanyang templo pagkat kinuha na lahat. Naransak na lahat ng mga Danita. Nakakatawa, no? Nakuha kay Mikaya yung kanyang Diyos. His God was taken away from him. Whereas sa John 10, sinabi ni Jesucristo, wala daw makakakuha sa mga tao niya sa kanyang sheepfold mula sa kanyang kamay. How ironic. Naalala niyo dun sa dulo ng chapter 17, nung nakuha ni Mikaya yung Levita, ano yung sinabi niya sa verse 13? Sinabi niya, ngayon alam ko na ako'y papasaganain ng Panginoon. Now I am sure God will bless me kasi may Levita na ako na legit. Nasaan na yung blessing ng Diyos sa kanya ngayon? All God. Wala nang natira ni isang Diyos. Nagpatuloy ang mga Danites sa kanilang conquest hanggang nakarating sila sa Laish, verse 27. Anong ginawa nila? Pinatay nila lahat ng nakatira sa Laish. Kinuha nila lahat ng pag-aari ng nandun. Verse 28 to 29. They sieged the land of Laish and they renamed the city Dan. Pero bansinin niyo yung verse 29. Sabi sa verse 29, kanilang tinawag na Dan ang lungsod. Pinalitan nila from Laish, pinalitan ng Dan, base sa pangalan ng kanilang ninuno na si Dan. The leader of their tribe. Pinalitan nila ng Dan, pero sinabi sa verse 29, ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama na ipinanganak sa Israel, gayon man, ang pangalan ng bayan nung una ay Laish. Bakit kailangan banggitin ng author ito?
to point out na ninakaw lang nila yung lupa. The original name of the land is Laish. Then sa verse 30 makikita natin, pinangalanan na yung Levite. Kasi Levite tayo ng Levite. Ano bang pangalan ng Levite na to? Sa verse 30, merong big reveal. Sino yung priest na ito? Sinabi, si Jonathan, anak ni Gershon, na anak ni Moises. Apo pala ni Moises yung Levita na ito. Isipin niyo yung status niya, grandchild of Moses. Jonathan pala yung pangalan niya all along. And ginawa ni Jonathan, the Levite, ginawa niyang priest ang kanyang sarili, high priest ng tribe of Dan, at ginawa niyang mga priest ang kanyang mga anak. Then, let's read verse 31, last verse. Kaya't kanilang itinuring na kanila ang larawang inanyo ang ginawa ni Mikaya sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Shiloh. Naalala ninyo yung mga ninakaw nilang Diyos-Diyosan at yung inanyo ang bakal na pinagawa ng nanay ni Mikaya? Nilagay nila sa plaza nila, sa center of their city, at ginawa nilang official na Diyos-Diyosan nila. This is a tribe of Israel. Tinubos ni Yahweh. At ngayon meron silang opisyal na relihiyon sa kanilang lupain. Silang pinakaunang nag-establish ng idolatry sa land of Canaan. At sa tingin ba ninyo kinalimutan ng Diyos tong kasalanan ng Dan na ito? Kanina sa scripture reading, hindi nakalimutan ni Jacob yung kasalanan ni Reuben nung siya'y naging incestuous. Kaya dahil doon ay sinumpa si Reuben. Kung si Jacob nga hindi nakalimutan yung iniquity ni Reuben, how much more ang Diyos, sa tingin ba ninyo kakalimutan niya yung iniquity ni Dan? Siya yung pinaka nagsimula ng idolatry sa land of promise. Kaya pag binasa natin yung Revelation 7, meron dong 144,000 ethnic Israelite na magiging witness sa mundo. Lahat ng tribo doon binanggit maliban kay Dan. Well, sabihin nyo, wala din naman doon yung Manase. Well, nandun si Joseph. Dalawa yung anak niya, Ephraim and Manase. So, nandun si Manase by implication. So, isang tribo lang ang ni-leave out sa Revelation 7. Only the tribe of Dan. Why? Dahil hindi nakalimutan ng Diyos yung iniquity ng Dan sa pag-establish nila ng first official idolatry sa land of Canaan. Tinanggihan nila yung pagsamba sa tabernakulo sa Shiloh. Binanggit sinabi sinamba daw nila itong Diyos-Diyosan na ito sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Shiloh. Meron pong tunay na lugar para pagsambahan ng Diyos. Nandun sa tabernacle sa Shiloh. Pero nandito sila, tinapatan nila yung Shiloh. Meron silang sariling tabernacle, worship place. Ang sinasamba nila yung inanyo ang bakal. They tried to rival God. So totally nalaglag sa apostasy itong tribe of Dan. Isa sila sa mga tribong naka-experience ng kabutihan ng Diyos. Isa sila sa tribong tumawid nung hinati yung dagat na pula sa dalawa. Isa sila sa tribong niligtas mula sa pagpapahirap ng bansang Ehipto. Pero after ng lahat ng blessing ng Diyos sa kanila, anong ginawa nila pagdating nila ng land of Canaan? Sumamba sa bakal. This is apostasy. Totally nalaglag ang tribe of Dan. At pinamarisan siya ng mga sumunod na tribo. Kaya nabasa natin sa mga pag-aaral natin, buong Israel na ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sinamba nila si Baal at si Asherah at kung sino-sino pang mga Diyos. Why? Kasi merong pasimuno, yung tribe of Dan. Ito po ang pinakahuling hakbang ng apostasiya. Nagsimula sila sa pagtalikod sa salita ng Diyos. Sumunod ay naging nahumaling sila sa mga bagay ng mundo. At sa dulo, anong nangyari? Binigay nilang pagsamba nila sa mga bagay at hindi sa Diyos. Sinabi ni Arthur Pink sa kanyang book na The Ten Commandments, commenting sa 10th commandment, sabi niya, "Thou shalt choose, worship, and serve Jehovah as thy God, and Him only, being who He is, thy maker and ruler, the sum of all excellency, the supreme object of worship. He admits of no rival, and none can rival with Him." Hindi po tatanggap ang Diyos ng kalaban sa kanyang pagsamba. At walang sino man tatayo laban sa pagsamba sa Diyos. Kaya ang hamon sa atin sa ikatlong bahagi, huwag nating ibigay sa sino man o sa anumang bagay, sa langit man o sa lupa man, ang ating pagtitiwala, ang ating pag-ibig at pagpipitagan. Lahat ng yan ay nararapat lamang sa Diyos. Huwag natin ito ilipat sa mga ibang bagay. Mga bagay na nararapat lamang sa ating Panginoon. At bilang pangwakas mga kapatid, ang apostasiya po,
Ang pagtalikod sa Diyos matapos nating makita ang kanyang katotohanan, isang seryosong banta sa ating kaluluwa. Sa ating lahat, hindi lang sa tribo ng Dan. Tayong lahat ay mayroong banta ng apostasiya kung tayo magpapabaya. Kaya dapat lamang natalunin natin ito ng mga kaseryosohan sa pananampalataya. Kaya ito po ang aking tatlong seryosong panghihimok sa inyo mga kapatid. Una, seryosohin po natin na sundin ang kabuoang utos ng Diyos. Seryosohin nating sundin ang kabuoan ng utos ng Diyos. Ito po ang nangyayari. Nagiging allergic na tayo pag sinasabi natin, let's obey all the commandments of Christ. Bakit? Sasabihin natin, di ba saved by grace, not a product of works? Bakit mo kami sasabihan na obey all the commandments of Christ? Bakit ko sasabihin yun? Si Kristo mismo nagsabi, John 15:10. Sinabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng pagtupad ko sa utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang mga pag-ibig. Sinabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, my commandments, hindi some of my commandments. May mga utos si Hesus Kristo sa atin, huwag nating gayahin ang tribo ng Dan, na ayaw nating sundin ito at babaling tayo sa ibang plano. May utos po si Jesus. Dito nagsisimula ang apostasiya. Pag hindi na tayo willing sumunod sa tuntunin ng Panginoon. At anong susunod? Pagkahumaling natin sa mga makamundong bagay. Ang pangalawa kong seryosong panghimok sa inyo ay seryosohin nating pagnilayan ng kabutihan ng Diyos. Let us seriously meditate the goodness of God. Ito po ang antidote sa covetousness. Ito po ang solusyon sa covetousness. Di ba may hymno tayong inaawit? Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Anong sagot para sa pusong mainggitin at mapag-imbot? Bilangin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Seryosohin natin pagnilayan ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong ipaalala sa inyo ang tunay nating posisyon. Ang Diyos nakaitaas-taasan. Siya'y puspos ng lahat ng kabanalan. Siya'y eternal, walang hangganan, hindi nagmamaliw. Dakila ang kanyang pag-ibig, dakila ang kanyang kahinahunan, hindi napapatid ang kanyang pagpapatawad. Ang karunungan niya hindi nakakaalam ng hangganan. Ito ang ating Diyos. At itong Diyos na ito, dumampot po siya ng alikabok sa Genesis. Itong alikabok na ito ay kanyang inanyuan at kanyang hiningahan. At ng kanya itong hiningahan ni kanyang pinagkalooban ng buhay. At naging si Adan. Naging tayo mula sa alikabok. Hindi siya pumulot ng pilak o ng ginto o ng bakal o ng mamahaling diamante. Pumulot si Yahweh, ang dakilang Diyos ng alikabok. Binigyan niya tayo ng buhay. Inilagay niya si Adan sa hardin. Binigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Adan at inatasan si Adan na sumunod sa kanyang utos. At itong alikabok na hiningahan ng isang dakilang Diyos, anong ginawa? Lumabag. Sinabi niya sa Diyos na wala akong pakialam sa utos mo, gagawin ko ang tama sa aking paningin. Kawalan ng hiya ito para sa isang hiningahang alikabok. Ginawa ni Adan ang tama sa kanyang sariling paningin. At ang Diyos na banal na galit sa kasalanan, ambis na tuldukan na mismo ang buhay ni Adan at Eva sa kanilang kasalanan, anong ginawa? Pinatawad, pinangakuan ng buhay. Yumaon ang panahon at narito tayo ngayon. Base sa wangis ni Eva at Adan. Narito tayo ngayon mga kapatid. At kung wala ang Diyos na ito, ang banal na Diyos na ginawa natin ang kasalanan, hiwalay sa Kanya, wala tayong pagkilos, wala tayong pag-iral. At bagamat banal siya, hindi niya hinugot, hindi niya tinanggihan tayo ng hininga. Pinanatili niya tayo ng kanyang grasya. Siya'y araw-araw na nagpapatawad, nagpapasensya, at nagsusustento pa rin sa ating mga pangangailangan. Alalahanin natin mga kapatid ang ating posisyon. Tayo isang makasalanang alikabok na nasa harap ng isang banal at mapagpatawad na Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang kapatawaran, nakakahanap pa rin tayong ng rason para magreklamo sa meron tayo. Tinitignan pa rin natin na hindi sapat ang kanyang kayamanan. Ang estado natin sa buhay, ang ating kaalaman, ating edukasyon, ang kaginhawaan na meron tayo, tinatanong pa rin natin to na kulang in light of all the goodness that God has bestowed upon us. Pag nilayan ninyo mga kapatid ang ating
disposisyon at ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi ni John Calvin, whatever is not built upon Christ is but vanity and will perish. May all of us be found that Christ is really the center of our affection at hindi mga makabagay na mundo sa lupang ito. Ang pangatlo kong seryosong paghimok sa inyo mga kapatid, seryosohin po natin ang banta ng pagbaling ng pagsamba natin sa ibang mga bagay. Nung panahon po ng mga Danita, nung kanilang in-establish ang official idolatry, nagkaroon po ng dalawang lugar ng pagsamba sa Israel, sa Canaan, sa Shiloh at sa Dan. Sa Dan, doon po nangyari ang bulok na pagsamba, ang pagsamba sa inanyo ang bakal, kung saan pakinabang ang dinadakila. Ngunit doon sa Shiloh, sa tunay na lugar ng pagsamba, doon po ay si Yahweh ang dinadakila. Nasa ng pagsamba natin mga kapatid? Nasa plaza ng Dan o nasa tabernakulo ng Shiloh? Nasa ng pagsamba mo? Tanungin mo ang sarili mo ngayon, nasa ng tunay na pagsamba mo? Just because nandito ka sa ating worship gathering doesn't mean that Yahweh is your God. Maaring fasad mo lang ito sa lahat ng kasinungalingan na ginagawa mo. So assess your heart this morning. Nasa ng worship mo? Si David Livingstone, isa po siyang Scottish missionary na ginugol ang kanyang buhay sa pangangaral ng ebanghelyo sa Zambia. Nagtayo siya ng school, nagtayo siya ng mga churches. All his life, in-spend niya sa mission field ng Zambia. At noong 1873, namatay po si David Livingstone. Ang ginawa po ng mga taga-Zambia, inimbalsa mo siya, kinuha yung kanyang mga internal organs at pinadala pabalik ng Britanya yung katawan ni David Livingstone. At nung natanggap ng pamilya ni David Livingstone yung katawan niya, nakita nila na may sulat yung mga taga-Zambia nandun sa loob. Sinabi nila na inimbalsa mo nila si David Livingstone, kinuha nila yung kanyang mga internal organs at binanggit nila doon, kinuha daw nila yung kanyang puso at nilubog nila sa lupa ng Zambia. Alam niyo anong reason? Sabi nila, we took his heart and buried it in Africa because his heart belongs here. Dahil buong buhay ni David Livingstone ay doon niya ginugol. Naniniwala sila na yung katawan ni David Livingstone pwedeng bumalik ng Britanya, pero yung puso niya ay mananatili doon sa lupa kung saan niya ginugol ang kanyang buhay. Ngayon mga kapatid, kung kukunin ang puso mo at itatanim sa lugar kung saan pinakaginugol mo ang buhay mo, saan kaya itatanim? Nakakalungkot, yung iba sa atin itatanim ang puso sa lugar ng Dan, kung saan kadakilaan ng sarili ang namamayagpag. Ilibing kaya ito sa bahay na ating pinag-ipunan? Ilibing kaya ang ating puso sa ating mga pag-aari? Ilibing siya sa bangko kung saan natin inipon lahat ng ating kayamanan? Ilibing ito sa ating workplace kung saan dinedicate natin lahat ng ating effort and lahat ng ating kakayanan? Ilibing kaya ang puso natin sa lugar ng pagkakasala, mga kapatid? Nawa kung kunin man ang puso natin at itanim sa lugar kung saan ginugol natin ang buhay natin, nawa itanim ito sa lugar kung saan nagahari si Kristo. Nawa sa dulo ng buhay natin, mga kapatid, we can joyfully say that we spent ourselves for God's glory. That we lived for Him, we breathed for Him, we died for Him. Na binigay natin ang strength ng ating youth until our old age para isulong, i-advance ang kanyang cause dito sa lupa. Oh, how we long to hear from the lips of our Master the words, "Well done, good and faithful servant. Come and join into the joy of your Master." Again, mga kapatid, maging maingat tayo sa mga hakbang ng apostasiya. Ganito ang nangyari kay Akan, kung naaalala ninyo. Ganito ang nangyari kay Ananias, kay Safira. Ganito rin ang nangyari sa tribo ng Dan. Kaya nawa mga kapatid, seryosohin natin ang mga paghihimok na ito. At kung wala ka kay Kristo, kagaya ng binanggit ko, ang puso mo'y ililibing sa lupa kung saan nagahari ang kasalanan. Pero may pag-asa sa iyo sa umagang ito. Tumakbo ka kay Kristo, manampalataya ka sa Kanya at masusumpungan mo ang kaligtasang ipinangako niya sa sino mang lalapit sa Kanya ng may pagsisisi. Nawa yan ang tugon mo, kapatid. Manalangin tayo. Aming Panginoon, salamat po sa yaman ng iyong salita. Ang aming dalangin, O Diyos, ay tumimo ito sa aming puso
Mangusap ito sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na araw-araw lalo po maging kawangis ng iyong anak na si Jesucristo. Mahina kami at walang pag-asa sa aming sarili. Sa iyo kami nanganganlong. Alang-alang sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.